Isang mapagpalang araw mga kaluts. Ngayon, isi-share po natin yung proseso ng pagpapagawa ng bahay natin, yung fruit of labor natin sa Africa. So, ito yung naging proseso namin. So, yan, kasalukuyang ginagawa ngayon. So, hindi pa sila tapos. So, bali pala nung January, sinimula namin to. So, napakaliit lang ng aming kapital sa pagpapagawa. Ang may papayo ko lang sa inyo, huwag kayong mag-isip o magsabi na dapat meron akong ganitong capital para magpagawa or mag-iipon ako, after that magpapagawa. So ano pala sa kailangan? Kung hindi mo sisimulan, hindi mo matatapos at wala ring magagawa. So yun yung naging process namin. So January 2025 hanggang February yon. Ang bali ang nagawa nun, yung yung asentada from first floor. Kasi yung pinapagawa natin hanggang second floor, yung pangarap natin. So, sana pinagdarasal natin na matapos siya. Kasi first floor parang asentada hanggang sa buhos. Yun yung, after that, in-stop na namin. So, medyo malaki rin kasi yung nagastos doon kasi may buhos, tapos mga poste, tapos yung slab na tinatawag. Tapos ngayon, itong year 2026, so step by step talaga yung pagpapagawa ng bahay, kung saan yung aabot yung puhunan nyo o yung tansyado na mapapagawa ng naipon nyo. So yung paunti-unti, sabi nga, ang bahay di mo na makukuha sa mabilisan. So bali ngayon ito yung 2026 na namin kasi kada makasahod tapos nag-iipon kami ni Madam Palos. Yan, so bali yung napagawa namin, pina-finish namin yung so sa labas muna. Yan yung napalagyan na rin namin ng pinto. Tapos itong Poso Negro, yan, tatakpan na to. Para may rin tayo, parang remembrance and may share sa inyo paano yung naging proseso ko. And then dati kasi itong design ng plant box natin, so yan, bali may terrace siya rito. Tapos nakalagay na rin yung mga screen door. So yung sa likod na lang, meron na pero nasa loob. Tapos yung plant box dapat doon lang. Pero sabi ko sa gumagawa, baka naman pwedeng i-design mo yung mga plant box dito. Tapos ito pasok. Ay, ito pa pala, bali ito yung design niya. Yan. Tapos ito pala yung ginagawa pa. Ang tawag dyan is canopy. Baka sabihin niyo kung ano. Yan, canopy. So yan, may na rin, may bintana. And then ito. Kaso pala yan, medyo madilim pala. Sindihin muna natin yung ilaw. So yan, meron pang handle itong main door. So hindi pa rin nailagay. Ito siya. Dito pa yan. So ito, bali, ang lang pala nito, ang sukat ng namin ito ay 60 square meter siya. So ito, bali pagbungad mo, magiging sala siya. So sige, ito. Medyo niluwagan namin yung sala. Tapos ito ay yung paglalagyan ng TV. Tapos dito siguro yung upuan na L-shape. Na lang yun, saka na natin isipin yun. Ayun, 60 square meter lang din to. Tapos ito, plano namin dati na wag na lagyan sa ng kwarto dito sa baba kasi merong kwarto to sa taas, dalawa. So tapos may isang dito sa linya na to, may parang pinakasala sa taas. So ito pala yung yung kwarto niya. Yung naisipan namin ni Madam Kaluts kasi ay kailangan siyempre pag tumanda ka na minsan yung time na parang nahirapan kang umakyat, di ba? Ito siya yung kwarto. Yan yung mga gamit ng gumagawa. Tapos ito yung bintana, meron na rin. Tapos naka-finish na rin siya. Ito pala yung screen door ng labas to. Kasi kasalukuyang ginagawa pa yung sa labas. Tapos meron siyang hagdanan. Ganito yung naging elevated niya kasi
may mga parang pina-areha yung mga matatanda, kailangan daw sa araw, whatever. Tapos dito, so yun. So, naging ano namin, so bali itong mga pintuan kasi, pinagpili namin yung mga dampalots. So, parang maging uniform, sabi ko, yan, halos pinagpareho namin ng design ng, pinagkaiba lang yung guhit sa gilid yung pintuan. So, tapos dito yung lababo, yan, dito yung lababo, tapos cabinet sa taas, tapos siguro dito yung ano, kasi pinag-iisipan ko pa dito, kung dito kasi, kaso tatama kasi sa pintuan. So, dito na yung rep natin. Tapos dito yung ano natin, CR, yung restroom na may kasamang bathroom o paliguan. Kasi nung una, maliit to. So, pinag-iba namin, pina-extend namin kasi lalagyan ng partition para sa banyo and yung sa bathroom, yung sa bowl and sa shower pala. Ito, lalagyan ng partition to. Tapos, yun, magkakaroon na siya. Parang pin light. Gusto kasi pin light, then magkakaroon siya ng exhaust. So, yan yung naging ano. Siguro, yung magiging ano namin project this year hanggang pintura. So, by next year, saka na yung tiles and ibang gamit. So, yun lang din. Yung may papayo ko sa mga lahat ng magpapagawa ay kailangan ano kayo, kailangan simulan nyo kaagad kung may darating naman na pera, di ba? Paunti-unti, then kailangan may may tumututok sa pagpapagawa nyo kasi may mga bagay kasi na minsan may gusto kayong pabago, minsan may parang mali, may parang ayaw nyo, so pwede nyong may pabago. Hindi yung kagaya nung nagawa na tapos sa nyo sasabihin. So yun lang ni-share ko na sa simpleng ano natin, simpleng kwento ng proseso natin. So gusto ko lang din inspired yung mga ibang ano natin, OFW, dahil tayo isang OFW din sa Africa na nangarap din dati na magkaroon ng sariling bahay. So hindi man ganun na isang bagsakan, paunti-unti. Importante may progress kayo sa inyong pinapagawa. So, yun lang. Kung pag-usapan yung mag-asawa, kung ano yung mga design, yun lang. Yun lang yung may ano natin mga kalsingwip. Yun yung ating may share about sa proseso natin sa pagpapagawa ng ating bahay.